Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, nasa ika-32 tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, tumitingin ang Diyos sa taong taos-pusong naghahandog ng kanyang sarili tulad ng balo sa Ebanghelyo, ang nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taos-puso. Walang hinihintay na anumang kapalit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ilalaman ka namin, Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, ang anak, Panginoong Diyos ko, Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan,
naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Apo sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari mo ba akong makainom?" Aalis ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw, na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos na Elias, at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pilanaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili. At iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob
doon sa templo. At pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Kapansin-pansin ngayong linggo na ika-32 sa taon B, ang kwento sa mga balo. Ang unang balo na nasa unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 17, versikulo 10 hanggang 16, ay sa panahon ni Propeta Elias, na kung saan ang tinulungan pa na balo ay ang balo ng Saripat, ang puok na kalaban ng mga Israelita. Pero sa kabila ng kawalan ng balong yon, siya'y mapagbigay. Dahil siya'y mapagbigay, sumagana ang kanyang harina at ang kanyang langis na kinakailangan na magluto ng tinapay. Sa ating Ebanghelyo naman ay yung pangalawang balo, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, verso 41 hanggang 44. Maraming naghulog sa templo at doon sa hulugan ng mga alay sa templo, maraming mayaman, limpak-limpak ang kanilang inihulog. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang kanilang ibinigay ay ang sobra na hindi nila kailangan. Samantalang ang balo na naghulog ng kanyang 2 kusing o katumbas lang isang pera, sabi ng ating Panginoon, siya ang naghulog ng higit sa lahat. Kapag tingnan po natin itong kwento, bakit kaya sinabi nating Panginoon na bakit higit sa lahat? Sapagkat ang kultura ng mga Hudyo mula noon sa pagkapanhonan ng ating Panginoong Hesus at magpahanggang ngayon, ang kultura ay nabatay sa tinatawag na patriarchal system. Ibig sabihin, ang sistema ng pamamahala na ang mga lalaki ang siyang namumuno sa pamilya, siyang tagahawak ng pera, siyang magkontrol sa lahat. Kapag wala ng asawa na balo na at walang anak na lalaki, magpalimos ang balo. Kaya nagpalimos siya, ang natanggap niya ay 2 kusing. At yung 2 kusing, sapat na naibili niya ng 2 tinapay para makakain siya. Hindi niya binili ng tinapay para sa isang araw na pagkain niya. Kanya pong inuhulog sa templo. Kaya ang tawag doon, sa ikabubuhay sana niya, ay ibinigay niya sa Diyos. Ito yung tinatawag nating mapagbigay o may kabutihang loob. Sa salitang Hebreo, ang mapagbigay o generosity o may kabutihang loob, sa salitang Hebreo ay nedevot. Nedevot, ibig sabihin, ibinigay ang lahat. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ay sa Koinoko na Griego, ang salita pong ginagamit ay yung Koinoko na Griego na geniodoria. Geniodoria na nasali naman sa Latin, beneficencia. Ibig sabihin ay nagbibigay o mapagbigay o napakabuti dahil nagbibigay. Sa buong Biblia,
kung tingnan po natin itong mapagbigay o may kabutihang loob, 12 beses lang po, 12 times lang sa buong Biblia. Pero ang pagbibigay ng tulong ay umabot ng 1,500, 1,500 na ang 28 kabeses nito ay tungkol sa pagpapahayag ng tulong. Na ang ibig sabihin, kapag ka-12 lang ang may mapagbigay o may kabutihang loob, mahina talaga ang pagtulong o pagbibigayan. Pero una sa lahat, dapat nating tingnan ano itong tinatawag nating mapagbigay o generosity. O tinatawag pa sa mga Hudyo, nedivot o sa Koinoko na Griego, geniodoria. Ito yung ating malalim na koneksyon sa Diyos. Dahil malalim ang ating koneksyon sa Diyos, binuksan po natin ang ating mga puso at buong buo ang ating pagbigay. Buong buo at taos puso ang ating pagbibigay. Kasi mayroong mga tao na nagbibigay na total sobra naman sa kanila na pera, kukunti lang ibigay sa simbahan, mga barya-barya lang. Pero pagdating sa mga mall, pagdating sa mga lugar na kung saan mayroong sugalan at iba pa, lumalabas ang tig 500 at tig 1,000 na pera. Dito sa loob ng simbahan, barya-barya lang. Ang Diyos parang barya-barya lang ang pag-ibig ng tao. Kaya wala tayong generosity. Sapagkat ang generosity o ang mapagbigay o kabutihang loob ay ang kalidad ng ating ibinibigay. Hindi po ito tungkol sa magkano ang ibinigay. Kung tayo ba ay nagbigay ng taos-puso, kung tayo ba ay nagbibigay na walang interest, kung tayo ba ay nagbibigay dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kaya sinasabi nga, ito po ang una sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 9, na ang mapagbigay na tao ay pinagpala ng Diyos. Ito yung una. Pangalawa, na ang Diyos mismo ay mapagbigay para sa atin. Nilikha niya tayo at ang kanyang paglikha, nilikha niya ang lahat na tayo ay binibigyan niya ng paraan upang tayo mamuhay. At ang kanyang binibigay sa atin, hindi po siya nagkukulang. Kung nagkukulang man tayo, ay dahil sa sistema ng sambayanan na ang ilang mga mayaman ay hindi na nakibahagi sa mga mahirap at dahil doon ang mga mahirap ay nagkukulang ng kanilang pagkain at mga pangailangan. Pero sa mga mayaman na nagbibigay at tumutulong, ang kanila pong bukal na pagbibigay sa kanilang kapwa ay nagbukas sa kanilang puso sa Diyos. Sapagkat ang mapagbigay na tao ay imahin ng Diyos na mapagbigay. Kaya sinasabi pa sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Corinto, 9, versikulo 15, na ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya na puspos at walang humpay. Dahil ang Diyos, una sa lahat, nagbibigay na sa atin na tayo makakain, tayo mabuhay, at nagpapatawad rin ng ating mga kasalanan. Ayon pa sa sulat San Pablo sa Episo, Kapitulo 4, verso 32. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagbigay dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kanya pong niniligtas ang anak ni Abraham na si Isaac. Pero hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus upang ibigay ang kanyang sarili, upang tayo tubusin, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasya sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ganon ang mapagbigay na Diyos. Pangatlo, dahil doon, ang Diyos ay naghamon sa atin
na tayo'y maging mapagbigay din. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 38, kung ika'y nagbibigay, ikaw ay bibigyan din. Kaya, pang-apat, dapat po nating tingnan na ang ating pagpapahayag ng ating pagbabaginan dahil tayo mapagbigay para sa lahat ay isang pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na siyang nag-ahari sa ating mga puso. Kapag tayo ay makasarili, kapag tayo ay kuripot, kapag tayo ay ayaw, gagawa ng paraan na tayo magbigay, ipinagkait natin sa Diyos ang dapat para sa Diyos. Akala natin, ito parang sa akin, pinaghirapan ito. Hindi ito sa iba. Ipinagkait ninyo ang para sa Diyos. At panglima, ang ating pagbibigayan, ang ating mapagbigay na diwa, ay hindi pa tayo humahangad na tayo'y bayaran o kaya palitan. Bagkos, ito'y ating ginagawa sapagkat ito ay isang misyon na binigay ng Diyos sa atin. Kaya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, 29, kung mayroong nagkagusto ng iyong balabal, ibigay pati ang iyong damit. Dahil ayon pa sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 25, verso 35, kung naghihirap ang iyong kapatid, dapat tulungan mo siya. Sapagkat ayon pa sa aklat ng Kawikaan o mga Proverbs, siya na mabuting magbigay ay lalo pang yumayaman sa harap ng Diyos. Sino yung gustong yumayaman sa langit, pumalakpak nga ng malakas upang tayo magkaroon ng kayamanan sa langit at tayo magkaroon ng buhay na ganap at kaysa siya, pero dapat tayo mapagbigay. Mapagbigay sa pangalan ng Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ay mapagbigay sa atin. At ang pagmamahal natin sa Kanya, hindi po nasusukat sa pamagitan ng magkano o gaano kalaki ang ibibigay. Pero kung gaano mo kamahal ang Diyos, hindi po sa ikapo o 10%, dapat sa heart percent, sa puso at buong puso at taos puso na pagbibigay sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanausuran ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon minahal ko mga kapatid, hangad ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y magbibiyaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos
upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahaginan ng sa gayon, madama naming tunay na ikay nasa aming piling kasama ni Isus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain ng natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pinakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap ng pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pangitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang Henesis si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ganang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kay isa na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Leo, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manang sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon na aming kakanin
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipagtuloy sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Galing namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, tinatalo naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kadang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao at lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Nung kabang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang mga karamihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailan maigawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan.
Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo may narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo po ng Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na ugnay sa atin, lahat na matulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Kagandahang loob. Yun ang dapat nating ipahayag sapagkat ang Diyos ay may kagandang loob sa ating lahat. Ngayon po ang puspas, mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmasan ang cross ang walang malo ng pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindot ka namin. Mahal mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo